Konnichiwa minasan, and for today's video, this is a day in my life as a 24-year-old stay-at-home mom living in Japan. Today is September 1, 2024, Sunday. Kahit nga maulan ngayon dahil sa bagyo, mabas pa rin kami dahil nga kailangan din namin mamalengke. Itong winter cap na nga lang din yung pinagamit ko kiitan dahil nga hindi ko na alam kung saan na nga yung mga kalo niya. Bago nga kami mamalengke, dumaan muna kami ng Don Quixote. Sa pag-iikot-ikot, napadpad nga kami dito sa may boxing gloves. Nakakapagod din pala mag-boxing. May bata nga ditong ayos sumakay sa strolley at gusto siya ngayon tagatulak. Ito nga't ayaw niyang bitawan, nasagasaan pa yung paa ko. Sa pag-iikot nga namin ay napunta nga kami dito sa dulo na may bilihan ng gashapong. Ang mapapanalunan mo ay luxury cosmetics. Nag-try na nga lang din kami ng isa at baka nga swerte. Hindi nga lang din pala cosmetics yung mga nandito. Meron din figurines, sapatos. Mamaya ipapakita ko kung ano pa yung mga nandito. Naghihintay na nga lang din ako mahulog ngayong gashapong. At ang narinig ko na nga na may nahulog na. At excited na nga akong buksan. Pinunas ko nga rin muna kiitan at baka nga swerte. And tadam, pagkabukas ko nga, bokya! Face mask yung nakuha ko. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayo mag-try ng ganito. Sobrang liit lang ng chance na may mapanalunan ka. Lugi 1,000 yen face mask. Iyak ka na lang talaga. Ito nga, meron nga rin ditong figurine, may shoes din, ito naman mga branded din, at marami pang iba. Bago nga kami mamalengke, ay nag-snack nga muna kami dito sa cafe na nadaanan nga lang din namin. Mukhang masasarap kasi yung mga sandwich nila, kaya sabi ko kidada, try nga namin. Very aesthetic nga din sa loob. Gawa nga pala sa shipping container yung cafe na to. Tapos nakita ko nga sa magazine nila dito na mas makakamura ka nga daw pag magpagawa ka ng bahay na gawa sa shipping container. Kami nga lang din yung tao sa loob. Pero halos na mga pumapasok ay nagte-take out lang. Wala nga din talaga kaming balak kumuha ng bahay dito sa Japan. Kaya naman yung monthly pero sobrang tagal mo nga babayaran. Sa 30 years din or more. Tapos hindi pa talaga sure kung dito talaga kami sa Japan. I mean yung dito na talaga magtatanda. At syempre pag kumuha kami ng bahay ay si Ethan nga ang magdidire-diretso nun. Ayaw ko rin naman na may ipapasa ako sa kanya na problema or malaking bayarin. Tapos di pa sure kung gusto niya talaga dito sa lugar na to tumira. Mas maigi na nga rin talaga siguro na mag-apartment lang kami. Nga pala, in order ko ay egg sandwich. Si Dada naman umorder ng kape niya tsaka ng ice cream. Yung drinks ko naman ay lemonade. Hindi kasi ako mahilig sa kape at masarap nga yung sandwich nila. At tapos ko nga kumain ay kinuha ko na nga rin si Ethan para makakain na nga rin ng maayos si Dada at mainom niya nga rin yung kape niya. Delikado din kasi pag malapit kay Ethan. Lahat ng malapit sa kanya ay naabot niya. Fast forward, dumaan nga muna kami ng 2nd Street para nga sana maghanap ng walker na yung tinutulak lang. Pinatry ko na nga rin to kiitan kung pwede ba to maging walker. Pero nasisipan niya nga yung harap kaya binalik ko na nga rin to. May nakita nga rin akong katulad sa bahay na laruan ni Ethan. Pero yung amin sa bahay ay walang harang sa katawan. Ganda nga rin sana to at hindi na nga mag-worrying mahuhulog siya. Hindi na nga rin pala namin to binili. Kahit nga nagustuhan ni Ethan. Tinitignan pa rin ni Ethan yung laruan kahit binalik ko na nga dun sa ilalim. Ayaw niya pa nga umalis nung inalis ko siya sa laruan. Kita mo sa mukha niya na nalungkot nga siya. Sayang din naman kasi yung laruan sa bahay. Hindi ko rin maibigay sa friend ko dahil nga iuwi niya nga rin yung mga anak niya sa Pilipinas. Anyways, nandito na nga pala kami ngayon sa Lamu. Nagkakaubusan na nga rin ng bigas dahil na nga rin sa sunod-sunod na news tungkol sa earthquake. Ngayon naman yung bagyo ay nagpanic buying nga ang lahat. Konti lang din na ani last year kaya kakaunting supply na nga lang din yung natira. Ito na nga lang din yung available dito. Hindi ko nga alam kung instant ba to or ewan. Hindi ko pa kasi ito natatry. Pagkatapos naming mamalengke ay naghapunan naman kami dito sa malapit sa amin. Mura nga lang din dito, may only rice at only soup na rin. Paborito ko nga dito yung steak nila. 100 grams na beef nga lang din lagi yung in-order ko dito. At yun lang din yung kaya kong ubusin. Pag ganito may only rice or only soup or sa mga eat all you can, hindi ko rin nasusulit yung bayad ko. Dahil na rin mabilis lang ako mabusog. Madalas talaga yung mga pagkain dito sa Japan ay laging may halong gulay. Pati nga yung burger sa McDo ay may gulay din. Kaya nga siguro walang Jollibee dito sa Japan. Hindi pasado sa health standard nila. And don't forget to follow our page. That's for today's video. Thank you for watching. Mata ne!